Ang Soviet Union, ang pinakamalaking bansa sa mundo bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang may pinakamalaking hukbo sa Europa na may milyon-milyong sundalo, libu-libong mga tangke at napakaraming artillery. Pero may isa itong problema. Ang pagiging malaki ay hindi nangangahulugan ng tunay na kapangyarihan. Makalipas ang maraming taon ng maling pamumuno at malawakang purges ni Joseph Stalin kung saan libo-libong veteranong general at officer ng Soviet Army ang kanyang ipinatapon, ipinakulong o pinapatay, ang Soviet Union ay naging isang dambuhalang hukbo na kapos sa karanasan, koordinasyon at modernong doktrina ng pakikipaglaban. At ang kahinaang ito ay pagbabayaran nila ng napakalaki nang salakayin sila ng mga German sa Operation Barbarossa. Sa episode nating ito, ating tuklasin kung paano nag-evolve ang isang sugatang Soviet Union na muntika ng mapabagsak tungo sa isa sa pinakamakapangyarihang military machine sa mundo na tatapat sa lakas ng United States makalipas ang digmaan. Ito ang ating episode na Gaano nga ba kalakas ang Soviet Union noong World War II? Sisimulan natin ang ating istorya ng 1939. Bago naging mortal na magkaaway ang Germany at Soviet Union, ang dalawang ito ay pumasok sa isang kontrobersyal na kasunduan. Kasunduan sa dalawang demonyo. Noong August 1939, nilagdaan ng dalawang diktaturang ito ang tinatawag na Molotov-Ribbentrop Pact. Ito ang Russo-Germano Non-Aggression Pact. Hinati ng USSR at Germany ang Eastern Europe sa kani-kanilang sphere of influence. Habang magiting na nakikipaglaban ang Poland sa mga mananakop na German, patraidor na sumalakay ang mga Soviet mula naman sa silangan. Makalipas bumagsak ng Poland sa kanilang kamay, kanilang pinaghatian ang lupain nito sa isang napakalupit na paraan. Gayunpaman, ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang diktaturang ito ay hindi magtatagal. July 22, 1941, sinimula ng mga German ang Operation Barbarossa, ang pinakamalaking land invasion sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kanilang layunin, sakupin at wakasan ang mga komunista ng USSR. Mahigit 3 milyong sundalo, halos 4,000 tangke, at 3,000 mga eroplano ang mabilisang tumagos sa teritoryo ng mga Soviet. Sa unang mga buwan ng labanan, tila ba walang makakapigil sa pagsulong ng German war machine. Gamit ang kanilang makabagong paraan ng maneuver warfare, ang Lightning War o mas kilala bilang Blitzkrieg, winasak ng mga German ang lahat ng defensive position ng mga Soviet na sinundan ng sunod-sunod na encirclement battle tulad ng Battle of Minsk, Smolensk at ng Kiev. Sa pagtatapos ng 1941, tinatayang mahigit 3 milyong Soviet na ang nabihag habang aabot naman sa 1 milyon ang nasawi at nasugatan. At ang German war machine, nasakop na ang halos buong Eastern Europe mula sa Baltic hanggang sa kapatagan ng Ukraine. Inakala na ng lahat na nalalapit na ang pagbagsak ng Soviet Union. Pero may dalawang bagay na hindi lubos na naiintindihan ng mga German. Una, ang heograpiya ng Soviet Union at ikalawa, ang kakayahan at tapang ng mga sundalong Soviet. Ang USSR ay napakalawak na bansa. Tinatayang 24 million square kilometers ang lawak nito. Bukod sa napakalawak nito, malaking bahagi nito ay sobrang liblib na wala man lang kalsada. Idagdag pa ang napakalamig na klima ng bansang ito na nagpatigil sa pagmarcha ng mga German. Ang ikalawang salik ay ang tibay ng Soviet resistance. Bagamat napakarami na ang nalagas sa kanila, patuloy ang kanilang paglaban at pagdepensa kahit malagasan sila ng napakaraming tropa. Dahil sa mga salik na ito, unti-unting bumagal ang German offensive sa Russia. Ang mabilis na Blitzkrieg ay naging war of attrition kung saan libo-libo ang nasasawi kada araw ng walang tiyak na resulta.
Kaya naman, unti-unti nang nagbago ang direksyon ng digmaan. Sa kabuuan ng ikalawang digmaang pandaigdig, humigit kumulang 34 milyong katao ang namobilize ng Soviet Union. Ulitin natin, 34 na milyon. Para magkaroon ka ng perspective, mas marami pa ito kaysa sa kabuuang populasyon ng maraming bansa sa Europa ng panahong ito. Noong 1945, nasa pagitan ng 11 hanggang 12 milyong sundalo ang aktibong nasa ilalim ng armas ng mga Soviet. Iyan ang pinakamalaking fielded army sa kasaysayan ng mundo hanggang sa panahong ito. Pero paano nga ba nila ito napalaki? Una, ang USSR ay may napakalaking populasyon na aabot ng 195 milyon ng panahong ito. Mula Eastern Europe hanggang Siberia, ipinatawag ng pamahalaang Soviet ang lahat ng kanilang mga citizen para harapin ang mga kalaban. Ikalawa, ang Total War Mobilization. Para sa mga Soviet, ang pananakop ng mga German ay banta sa lahat ng tao sa kanilang bansa. Kaya naman, nang kanilang ipatupad ang conscription o ang mandatory serving sa military, lahat ng may kakayahang lumaban, libo-libong kababaihan, kabataan at maging matatanda ang agarang sumali sa labanan para magsilbi o tumulong. Marami sa mga kababaihan ang nagtrabaho sa mga pabrika. Samantala, ang mga kabataan naman ay na-assign sa mga auxiliary forces para bantayan ang mga gilid, likod at industriya ng Soviet Union. Sa kabila ng mga napapanood sa pelikula, ang mga Soviet na sundalo ay hindi talaga pinipilit na lumaban. Bagkus, ang mga ito ay mayroong mataas na moral na lumaban. Ito ay dahil ang World War II sa USSR ay tinawag na The Great Patriotic War. Para sa mga mamamayan ng Soviet Union, hindi ito simpleng awayan dahil sa politika o teritoryo, kundi isang digmaan para sa survival, hindi lamang ng kanilang bansa, kundi lahat ng naninirahan dito. Ang Eastern Front ay binubuo ng malawak na kapatagan na umaabot ng libu-libong kilometro ang lawak. Kaya naman, hindi sapat ang pagkakaroon ng maraming sundalo. Kailangan mo ng armas na kayang basagin ang defensive line ng mga kalaban. At kailangan mo rin ng isang armas na kayang tumawid sa putik ng battlefield at mabilis na mapalibutan ng mga kalaban. At dito, pumasok ang isa sa pinaka-importanteng simbolo ng Soviet resurgence, ang kanilang mga tangke. Sa pagitan ng 1941 hanggang 1945, ang Soviet Union ay nakapag-produce ng humigit kumulang 100,000 mga tangke at iba pang mga self-propelled guns. Habang nasusunog ang kanilang mga lungsod tulad na lamang ng Stalingrad, habang walang habas ang mga labanan, ang mga pabrikang Soviet ay patuloy na naglalabas ng daan-daang tangke kada araw. Ang T-34 ay ang naging simbolo ng pagbabalik ng lakas ng Soviet Union. Sa pagitan ng 1940 hanggang 1945, humigit kumulang 84,000 na mga T-34 ang kanilang naproduce. Kaya naman, kinikilala ang armas na ito bilang ang pinakamaraming tangkeng nabuo sa buong kasaysayan ng World War II. Hindi man ito ang pinakamabigat o ang pinaka-advanced na tangke sa digmaan, napaka-epektibo pa rin naman ng T-34. Mayroon itong 45mm slope frontal armor at dahil nakaanggulo ito, mas epektibo rin ang proteksyon nito sa tira ng mga kalaban. Maraming mga German shell ang tumatalbog lamang kapag tumama sa T-34 imbis na tumagos. Ang makina naman ito ay isang V2 diesel engine na nagbibigay ng humigit kumulang 500 horsepower, bilis na 50 hanggang 55 km/h. At dahil diesel ito, napakababa rin ang posibilidad na masunog ang T-34 sa isang labanan. Ang pangunahing sandata ng early T-34 ay ang 76.2mm main gun. Ito ay may kakayahang butasin ng karamihan ng mga German tank tulad na lamang ng Panzer III at IV. Ngunit sa pagpasok ng 1943, inilabas ng mga German ang kanilang mas mabibigat na tangke tulad ng Panther at Tiger. Dahil sa paglabas sa mga makabagong tangking ito,
Kanilang inimprove ang kanilang main gun at ginawa itong 85mm cannon. Isa pa sa pinakamahalagang katangian ng T-34 ay ang malalapad nitong tracks. Sa putik, ulan at nyebe ng Russia, kaya nitong umandar ng dire-diretso kung saan ang mga tangkeng German ay madalas na tumitirik. Gayunpaman, ang tunay na lakas ng T-34 ay hindi lamang sa performance nito, kundi nasa produksyon nito. Habang ang Germany ay nakagagawa lamang ng humigit kumulang 1,300 Tiger tank at nasa 6,000 Panther kada taon, ang mga Soviet factory naman ay nagluluwal ng libo-libong T-34 taon-taon. Pero paano nga ba nila ito nagawa? Napakasimple lamang. Ito'y dahil pumili rin sila ng napakasimpleng disenyo. At dahil napakasimple nga nito, mas mabilis itong i-produce, mas madaling kumponehin kapag nasira, at sa digmaan ng attrition, hindi sapat ang pinakamalakas, kinakailangan mo rin magkaroon ng pinakamarami. Kung may isang sandata na tunay na kinatatakutan ng mga German sa Eastern Front, ito ay ang kanilang artillery. Sa buong digmaan, tinatayang mahigit 500,000 artillery pieces, kabilang na ang mga field gun, howitzer, anti-tank gun at heavy artillery ang naiproduce ng Soviet Union. Ito ang pinakamalaking artillery production sa mundo. Ang pinaka-iconic na simbolo ng Soviet firepower ay ang kanilang Katyusha rocket launcher. Ang mga rocket na ito ay tinawag na Stalin's organ dahil nagpo-produce ito ng makatindig balahibong tunog kapag tumitira na ito. Ang lakas ng Katyusha rocket launcher ay nasusukat dahil sa kanilang saturation bombardment. Sa loob lamang ng ilang segundo, kayang tumira ng dose-dose ng rocket ng Katyusha na magpapasabog sa malawak na lugar. Pero bago tumama ang mga rockets na ito, mauuna muna ang kinatatakutan na ugong ng mga rocket. Ang epekto ng Katyusha rocket ay napakalaki, hindi dahil sa destructive power nito, kundi dahil sa matinding psychological impact nito. Maraming German soldier ang nagkukwento na tunog pa lamang ay sapat na para magdulot ng takot at kaguluhan sa linya. Ngayon naman, ating pag-usapan ang battle doctrine ng mga Soviet. Para sa kanila, bawat pag-atake ay dapat pasimulan ng napakaraming artillery bombardment na maaaring umabot ng ilang oras, ilang araw o di kaya'y ilang linggo. Ang layunin ng pambobombang ito, durugin ang depensa ng mga kalaban, wasakin ang kanilang moral at magtanim ng takot sa puso ng mga ito. Ito ang tinatawag nating deep battle concept, isang coordinated offensive kung saan ang malawakang artillery preparation ang magbubukas ng depensa ng kalaban na susundan ng mga tangke at mechanized infantry upang palihim na mapasok ang breakthrough. Ngayon naman, tayo ay dumako na sa Air Force ng Soviet Union. Noong June 1941, nang sumiklab ang Operation Barbarossa, halos nabura ang Soviet Air Force sa loob lamang ng ilang araw. Libo-libong eroplano nila ang nawasak habang nakaparada sa kanilang airfield at hindi man lang nakalibad. Marami din sa mga Soviet pilot ang kulang sa karanasan. Bukod dito, kapos na kapos din ang radar coverage ng mga Soviet at ang kanilang koordinasyon sa kanilang pakikipaglaban. Sa madaling sabi, ang Soviet Air Force ay napakahina noong simula ng digmaan. Kaya naman, mabilis na nakamit ng German Luftwaffe ang air superiority ng panahong ito. Pero tulad ng kanilang hukbo sa lupa, hindi na natiling mahina ang Soviet Air Force at unti-unti napalakas nila ang kanilang hukbong panghimpapawid. Sa buong digmaan, mahigit 137,000 aircraft ang naproduce ng Soviet Union. Bukod sa paglaki ng kanilang air fleet, nag-evolve din ang kanilang battle doctrine. Hindi sila naging strategic bombing power tulad ng United States na kayang magpadala ng daan-daang strategic bomber para pulbusin ang mga lungsod at industriya ng mga kalaban. Bagkus, ang kanilang focus ay ang battlefield. Ang Soviet air strategy ay nakatuon sa tactical air support. Ibig sabihin, ang mga eroplano ay kanilang direktang ginamit sa mga labanan, pansuporta sa mga engkwentro sa kalupaan. Gamit ang mga tactical bomber at fighter ng Soviet Union, kanilang pinuntirya ang mga tangkeng German sa battlefield.
Winasak ang mga supply column at dinurog ang mga artillery position ng mga ito. At dito, lumitaw ang isa sa pinaka-iconic nilang eroplano. Ang Il-2 Sturmovik, ang tinatawag na The Flying Tank. Heavily armored ang cockpit at engine nito, kaya naman kaya nitong saluhin ang mga tama ng baril at ang maliliit na kalibre ng anti-aircraft gun nang hindi bumabagsak. Dahil sa katangiang ito, napakaangkop ng eroplanong ito bilang close air support para sa isang mainit na labanan. Ang dala nitong 37mm cannon, rocket at bomba ay perpekto sa pag-atake ng mga German armored column. Mahigit 36,000 namang Il-2 Sturmovik ang nagawa ng mga Soviet na nagsiguradong walang tangke o kolum ng mga German ang makatatakas sa kanilang mga pag-atake. Habang lumalakas ang produksyon ng kanilang mga tactical bomber, limitaw din ang kanilang mas modernong Soviet fighter tulad ng Yak-3, Yak-9, LA-5 at LA-7. Bagamat hindi kasing lakas o bilis ng mga German fighter tulad ng Me-262 at FW-190, sapat ang kakayahan at bilang ng mga Soviet fighter na ito para makamit ang air superiority sa Eastern Front at unti-unting maitulak ang mga German palayo sa kalangitan. Habang nangingibabaw sila sa kalupaan at unti-unting bumabawi sa himpapawid, hindi kailanman naging pangunahing lakas ng USSR ang kanilang navy. Wala silang aircraft carrier, kaunti lamang ang kanilang malalaking battleship at karamihan sa kanilang mga naval asset ay nakatuon sa coastal defense at mga submarino. Pero bakit nga ba hindi naging Blue Water Navy ang Soviet Union? Una, doktrina. Ang pangunahing banta sa Soviet Union ay nagmumula sa kalupaan. Mula sa kanluran, naroon ang Germany. Sa silangan naman, naroon ang Japan sa Manchuria. Ang pangunahing banta sa USSR ay land invasion ng kanilang mga kalaban. Kaya ang kanilang military thinking nakasentro sa hukbong lupa. Ikalawa, heograpiya. Ang Soviet Union ay tila ba nakakulong sa kanilang lupain dahil sa itsura ng kanilang mga katubigan. Ang Baltic Sea sa hilagang kanluran ay madaling mablockade at kontrolado ng may kitid na daanan. Ang Black Sea naman sa timog ay may limitadong akses at kontrolado ng mga Turko. Sa hilaga naman, ang kanilang mga Arctic ports ay madalas nagyayelo dahil sa napakalamig na klima buong taon. Ibig sabihin, kahit magtayo sila ng malaking fleet, may hirapan itong makalabas at mag-operate ng malaya sa open ocean. Kaya naman, ang Soviet Navy noong World War II ay naging pansuportang puwersa lamang, nagbibigay ng coastal artillery support, submarine operation laban sa German shipping at pantulong sa mga limitadong amphibious assault ng mga Soviet. Ang Soviet Union ay iniligtas ng kanilang maigiting at matatapang na sundalong handang magbuwis ng buhay para sa kanilang bansa. Gayunpaman, ang survival ng isang bansa sa digmaan ay hindi lamang umaasa sa tapang, kundi pati sa kanilang kakayahang iligtas, ilipat at muling buhayin ang kanilang industriya habang sumasalakay ang mga kaaway. Ito na nga ang wartime logistics ng mga Soviet. Habang mabilis na sumusulong ang Germany papasok ng kanlurang bahagi ng USSR, isang napakalaking operasyon ang isinagawa ng mga Soviet sa likod ng kanilang mga linya. Mahigit 1,500 factory ang sistematikong binuwag, isinakay sa mga tren at inilipat papuntang Ural Mountain at sa mga mas malalayong rehiyon ng USSR sa silangan. Hindi lamang mga makina ang inilipat, kasama rin ang mga manggagawa, engineer at kanilang mga pamilya. Maramihan silang pinalikas pa silangan para may pagpatuloy nila ang pagpapatakbo ng Soviet war industry. Sa loob lamang ng ilang buwan, sa ilalim ng matinding kakulangan at sa gitna ng kaguluhan, muling itinayo ang mga pabrika sa silangan malayo sa galamay ng mga German. Dito, lumitaw ang tunay na lakas ng Soviet logistics system. Ang kanilang kagamitan ay dinisenyo para maging simple, standardized at madaling i-mass produce. Hindi layunin ng Soviet industry na gumawa ng napakakomplikado o pinaka-advanced na armas. Ang layunin ay gumawa ng pantapat at gumawa ng napakarami. Mas simple, mas kaunting komplikasyon, mas madali sa assembly, mas mataas ang output. Ngunit may isa pang mahalagang bahagi ng kwento na madalas nakakaligtaan, ang Lend-Lease program mula sa United States. Sa ilalim ng programang ito,
tumanggap ang Soviet Union ng napakalaking tulong militar at logistics. Mahigit 400,000 trucks, libo-libong jeeps, mahigit 1,900 locomotive, daan-daang libong rail car, aviation fuel, industrial equipment at milyon-milyong tonelada ng pagkain ang ipinadala sa USSR ng mga Amerikano. Sa madaling sabi, ang Soviet Union ang nagbigay ng manpower at determinasyong lumaban. Sila ang nagbuhos ng dugo sa lupa ng Europa. Ngunit sa maraming pagkakataon, ang kanilang logistical backbone, lalo na sa transport at mobility, ay tinulungan ng malaki ng mga Amerikano. Ang kombinasyon ng industrial relocation, mass production at Lend-Lease program nagawa ng USSR na hindi lamang mabuhay sa ilalim ng pinakamalaking invasion sa kasaysayan, kundi mag-produce ng mas marami kaysa sa kanilang kalaban habang ang digmaan ay nagpapatuloy. Pagsapit ng 1945, ang bansang halos mabura sa mapa noong 1941 ay isa ng higante sa Europa. Sa kasamaang palad, ang mga bansang pinalaya ng mga Soviet Union ay kanila ring sinakop mula sa Poland, Hungary, Romania hanggang sa silangang bahagi ng Germany. Para maunawaan mo kung gaano kalaki ang nagawa ng mga Soviet noong World War II, dapat mong maunawaan ang mga sumusunod. Habang ang Western Allies ang nagbukas ng ikalawang front sa Normandy noong 1944, ang pinakamalaking bahagi ng German Army ay nakatali at nadurog sa Eastern Front. Humigit kumulang 70 to 80% ng kabuuang German military casualty ay nangyari sa mga labanan sa Soviet Union. Ang Red Army ang nagwasak ng maalamat na Wehrmacht. Ang Red Army ang nagmarcha papasok ng Berlin at ang bandila ng Soviet Union ang itinaas sa Reichstag nang sumuko ang mga German noong World War II. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang i-shoutout ang ating bagong comrade na si Rabbi Jarky at Darwin J. Maraming salamat mga comrade sa pagiging member ng ating channel. Napakalaking tulong nito para maipagpatuloy natin ang ating misyon sa pagtuturo ng kasaysayan at geopolitics sa mga Filipino. Tara, balik na tayo sa ating episode. Makalipas ang digmaan, mahigit 11 milyong sundalong Soviet ang nasa ilalim pa rin ng armas. Libo-libong tangke nila ang nakapwesto sa frontline. Ang kanilang mga opisyal at general ay hinubog ng 4 na taon ng pinakamadugong labanan sa kasaysayan. Natutuhan nila kung paano gamitin ang malawakang koordinasyon ng infantry, armor, artillery at air support na kanilang ipinakita sa kanilang mga dambuhalang operasyon tulad ng Battle of Stalingrad, Battle of Kursk at ang Operation Bagration. Pero sa kabilang panig ng battle line, may isa pang bansang lumabas sa digmaan na halos hindi napinsala ng digmaan. Meron itong napakalakas na navy, napakalawak na air power, at hawak ang isang bagong sandata na kayang baguhin ang mukha ng digmaan, ang atomic bomb. Ang bansang ito, ang United States. Dalawang magkaibang sistema ang umangat mula sa abo ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang komunistang USSR at ang kapitalistang USA. Ang isa ay nakatuon sa dominasyon at kontrol sa buong Europa. Ang isa naman, mayroong global maritime reach at ekonomikong impluensya. Natural lamang na ang dalawang higanting ito ay maging magkaribal. Ito na nga ang Cold War. Naghahanap ka pa ba ng ibang episode katulad nito? Kung oo, nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode ukol sa gaano nga ba kalakas ang United States noong World War II. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase ng mga maangas na mahilig sa kasaysayan.